Dapat lamang po tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos sa napakagandang araw na ito at sa ginawa niya pong pagtitipon sa atin sa araw na ito. Mabuhay ang Panginoon! Buhay sa Kanya po lahat ang ating pagpupuri at pasasalamat. Kayo naman po dyan ay hindi tinatalikuran. Pinagpala kayo ng Diyos. Hindi nyo nakikita ang aking mukha. At nagpapasalamat po tayo sa isang natatanging paraan sa mga kapatid po natin na galing pa sa iba't ibang bahagi ng Asya at ng ibang bansa sa mundo. Welcome again to the Philippines. Welcome to Manila. It's good to have you here. Before the entrance procession, when we were still in the sacristy, a text message came to me. It was from the organizer of the Papal International Trips, Dr. Gaspari. He sent a message saying, "In a little while, we will board the plane. We will be on our way to the Philippines." To tell you the truth, we did not know whether we will proceed with PCME2. We did not know whether the timing is right. We were in a quandary which place would be appropriate for this gathering. But now, something became clear. We here, not just the place, but the community, we are the living cenacle. We are the living upper room. The way the apostles with Mary gathered in the upper room, in prayer, in anticipation for the coming of the Holy Spirit. That is part of PCME2. We are the upper room. We are the praying community. We are the community of excitement and anticipation for a great blessing will come to us. Tama ang desisyon na ituloy ang PCME2. Tama ang desisyon. Ay. Ito pong mga darating na araw ay napakagandang pagkakataon upang palalimin ang ating pong mission, evangelization. At ang tema ng ating pong PCME2 ay akmang-akma dahil katatapos lamang po ng Year of the Deity kung saan atin pong binuhay muli sa ating kamalayan ang dignidad at ang misyon ng mga kapatid nating laiko sa loob ng simbahan at sa mundo. Pero yan po, yung taon ng laiko ay kasabay ng ating pong pagbangon sa napakarami nating pinagdaanan. Doon po sa nakadalo ng PCME1, pwede bang malaman, sino mo ang nandito nung unang PCME? Pakitaas ang kamay, ang mga veterano at veterana. Ayun, meron po. Naalaala ninyo, yung opening natin ay isang araw pagkatapos ng malakas na lindol sa saan ba? Sa Bohol. Kaya nga naalaala ko pa noon nasabi ko sa humilya, we have to profess our faith in the midst of the ruins. At yung ruins na yun, tuloy pa na andyan sumunod ang
Yolanda. At huwag nating kalilimutan ang mga bakas ng Pablo, Sendo, Undoy, Habagat. Sumunod pa ang maraming iba, si Ruby at si Senyam. At ang napakaraming pang-araw-araw na bagyo sa buhay ng mga dukha. Ang mga bata sa lansangan na ngayon ay kasama na ng mga magulang, buong pamilya na. May bagyo man o wala, walang bahay. At wala namang bahay na sisirain ng bagyo at ng lindol. Bumagyo, lumindol, wala namang masisira, wala namang kaming bahay. Ang pang-araw-araw na bagyo ng mga taong naghahanap, nagsisikap makahanap ng trabaho, pero parang ang kanilang pagpapagal ay wala rin buhay. Ang mga tao na patuloy na nagtataguyod ng kapayapaan, katotohanan, katarungan, subalit parang ang kanilang tinig ay ayaw mapakinggan. Mga magulang na nawawala ng anak sa iba't ibang pamamaraan. Mga magulang na hindi alam hanggang kailan sila maghihintay. Nandiyan ang background ng PCNE2. At ngayon, taon para sa mga dukha. The Year of the Laity, linked with the Year of the Poor. When you bring them together, there is only one call. Go. Proclaim the good news. Go. At ano ang mabuting balita na ibig nating ipahayag? Blessed are you. Hindi po yun galing sa atin. Yan ay salita ni Jesus. Mapalad kayo. Excited po ako dito sa PCNE2 na ito Kasi alam ko kung gaano kahirap. Paano mo sasabihin sa isang nanay na ang mga anak ay nalason dahil ang pinakain niya sa kanila ay mga pinulot sa basurahan, hinugasan, pinakuluan, at pagkakain ay namatay. Paano mo sasabihin, mapalad kayo? Paano mo sasabihin, nung isang buwan, Nobyembre, may lumapit sa akin, isang Pilipina OFW. Sabi niya, Kardinal, pagkatapos ng 3 taon, nakauwi ako sa Pilipinas. Ano ang natuklasan ko? Ang asawa ko may iba ng babae. Sinisisi ko ang sarili ko. Bakit pa ako ng ibang bayan? Ako ang dahilan ng pagkasira ng aming pamilya. Paano mo sasabihin, mapalad ka? Hindi kaya ang ating tema ay insensitive? Hindi kaya itong ating tema ay isang bagay na lalong makapagbibigay ng bato na ikatatapon sa simbahan? At sasabihin nila, wala yata kayong pakiramdam. Wala yata kayong pang-unawa. Nung ako po ay nagtuturo pa ng Theology of Grace, pinababasa ko sa mga estudyante stories that seem to disprove grace. At may isang seminarista na kwento sa akin, pumunta raw siya sa apostolate area niya, nabalitaan niya, may isang bata na namatay. Pinuntahan niya. Tinanong niya dun sa magulang, ano ang kinamatay ng bata? Sabi raw, matagal na pong may sakit. Sabi raw niya,
Sa tagal na po ng pagkakasakit ng anak nyo, pinagpahinga na rin siya ng Diyos. Ikalma po ninyo ang loob nyo. Payapa na po ang anak nyo sa piling ng Diyos. Sabi raw nung nanay, yung anak ko, payapa na. Nakikita ba ng Diyos ang bighati ng isang anak na mawawala ng anak? Ng isang ina na mawawala ng anak? Nakita ba yan ng Diyos? Sabi ko, anong sinagot mo? Nagtatatakbo po ako palabas noong bahay. Sabi ko, mabuti. Kasi naman ikaw, ang daldal-daldal mo. Akala mo alam mo lahat ng sagot. Akala mo alam mo lagi. No. Mapayapa na siya. Pinagpala kayo. I'm starting this way so that we will take PCNE seriously. How do you proclaim blessedness? In the year of the poor, in the year when we are more and more aware, thanks to social media, of the many earthquakes and typhoons that people go through. But we have to open our mouths. We have to say, blessed are you. How do you do it? How? The gospel for today tells us that while all human beings look for happiness, for blessedness, true blessedness comes from God. Blessedness is God's action in us. Kaya doon po sa gospel, yung mapalad ka dahil kaaawaan ka ng Diyos. Dahil magpapakita sa iyo ang Diyos. Dahil ituturing ng Diyos ikaw bilang kanyang anak. Dahil tatanggapin ka ng Diyos sa kanyang paghahari. That is blessedness. What is God doing? God is promising, my reign is real. My mercy is real. My eyes are open. I am here. And at the end of it, your reward will be great in heaven. Gusto nating maabot yun. Pero yun ay biyaya. Ano ang dadaanan natin para maging karapat-dapat kahit papaano sa biyaya ng blessedness? Nandun din. Maging dukha sa Espiritu. Maging daan ng kapayapaan, ng pagkakasundo. Pangatawanan mo ang aral ni Kristo kahit ikaw ay pinag-uusig at pinagsasabihan ng masama. Palagay ko lahat tayo nag-iisip, Lord, hindi ba pwedeng mas madali-dali ang daan? Yun na nga eh. Kasi ang nananaig yung blessedness na gusto natin. Ano yung blessedness na kaloob ng Diyos? Tatapusin ko na po ito kasi 3 araw pa naman natin itong pagninilayan. At in a few hours, how blessed we will be. For the 4th time, a living Pope will visit the Philippines with a message of mercy and compassion. And I'm sure, on the last day, He will send all of us to evangelize, to tell the people that God is with them, to tell the people that God, who is justice and truth, will vindicate them. And so there is cause for hope, for joy, for a sense of blessedness. 2 araw na po na, actually 3 araw na ng mga international journalists, media, ay nakikipag-usap, nakikipag-interview,
Bago ako pumunta dito, yung BBC interview, kagabi yung CNN, before CNN, La Croix, yung French media outfit, nung Sunday, Swiss media network, may mga Amerikano. Wow, parang ang buong mundo ay interesado sa ating lahat. Pero nakakatuwa po, parang may iisa silang napupuna. Paulit-ulit nilang tanong, ano ba ang meron sa inyong mga Pilipino? Sa mga lugar na napupuntahan namin, nakitang-kita namin ang kahirapan. Bakit? Bakit kayo nakakangiti? Bakit yung mga bata ang ganda ng ngiti? Bakit kayo nakakaawit? Bakit kayo nakakasayaw-sayaw? Bakit kayo mga obispo, bakit kayo mukhang batang-bata? Bakit? Bakit? Ayokong sagutin. Baka sabihin, nagbubuhat tayo ng bangko. Pero magandang pag-isipan yon. Hindi kaya ito na yung sinasabi natin, the joy that the world cannot give. The blessedness that is given by God to those whose needs are deep and immense and whose human efforts have reached their limits. The blessedness that only the poor and the humble could know. This is our contribution to the year of the laity that just concluded and the year of the poor that just opened. This is our contribution to this grace-filled moment of the visit of Pope Francis. Let us take PCME2 seriously, joyfully. And when we go back to our respective countries and dioceses, be the living sign that God blesses us. Pagkatapos po ng PCME2, sana lahat tayo ang pangalan na ay Beatitude. Lahat ng babae, Bea. Lahat ng lalaki, Ido. Bea, Ido, pinagpala. At yung iba, mapalad ka. At yung iba, malapad ka. Mas marami ang tayong malalapad kaysa sa mapapalad. Mas marami ang mapalad kaysa sa malapad. Kahit manipis, basta mapalad. Tumahimik po tayo sandali. And as the upper room, the cenacle, let us welcome this blessed moment, a gift of God, as we await also the successor of Peter, who comes with mercy and compassion.